Habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan ng Barangay Mapili, isa sa mga unang mapapansin ang malalawak na taniman ng palay at ang iba't ibang uri ng pamumuhay ng mga tao sa bayan ng Llanera. Sa bawat metrong aming tinatahak, mas lalong namamalas ang kalikas na kagandahan ng lugar. Ang lunti ang kapaligiran, sariwang hangin, at mga tanawing nagbibigay ng katahimikan. Ang Llanera ay opisyal na ipinatatag noong Mayo 11, 1955 at ipinangalan kay General Mariano Llanera, isa sa mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Nabuo ang bayan mula sa mga dating barangay ng San Jose, Talavera at Rizal. Pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng Llanera ang pagsasaka, lalo na ang pagtatanim ng palay. Dahil sa matabang lupa at masisipag na mga magsasaka, malaki ang ambag ng bayan sa produksyon ng bigas sa Nueva Ecija. Sa pagbisita sa Llanera, mararanasan ang mainit na pagtanggap ng mga tao, malalawak na taniman ng palay, at tahimik na pamumuhay sa gitna ng kalikasan. Ano naman po ang mga paniniwala at tradisyon ng mga tiga-JIL? So, unahin natin sa paniniwala. First of all, yung paniniwala ng JIL is yung si Lord yung itihataas natin, hindi ang simbahan or religion. Kumbaga, dapat yung relationship kay Lord. And hindi importante yung born again ka ba or anong simbahan ka. Kasi ang importante yung relationship natin kay Lord, di ba? Ayan. So sa sa traditional is yung active prayer fasting sa JIL. So hindi ko na masyadong pahabain. Papasadahan ko lang yan. Yan. Tapos yung pagkakaroon ng syempre yung soul winning hindi lang dapat tayo or tatayo ka sa ministry ganun. Dapat may pa rin, handa yung puso mo o ganun. Malaking bagay ba? Pwede po ba kayong ma-interview? Okay, anak. Sige, maupo ka. Ang tanong po namin is, para po sa inyong pananaw, ano po sa inyo ang isang mabuting leader? Okay, so, para sa akin, sa pagiging leader ay magiging mabuti ka sa iyong nasasakupan na pakikinggan mo lahat ng kanilang magandang opinion or lahat ng ideya nila, bibigyan mo ng tsansa na mapakinggan or yung mga hinaing nila, kailangan mo ring bigyan ng pansin. Hindi lang yung pansarili mo lang ang binibigyan mo ng okay, so hindi lang yung pansarili mo ang i-consider mo dito, kundi yung buong nasasakupan mo. So ano ba yung magiging tamang hakbang para maging maunlad ang paaralan, para lahat ng mag-aaral ay magbe-benefit. Hindi lang yung mga nasasakupan ng teacher, pati din yung mga estudyante ay maging mapakinabangan ang isang pagiging mabuting leader. Maraming salamat po sa may susunod pa po kaming tanong. Sa inyong pong palagay, paano makakatulong ang mabuting pamumuno sa pag-unlad ng paaralan? So nakakatulong ang mabuting pamumuno sa isang paaralan sa pamamagitan ng maayos na organisasyon at pagkakaroon ng kooperasyon ng bawat isa
So, bilang isang namumuno, kailangan mong maging responsable or responsible sa lahat ng iyong gagawing desisyon para sa ikabubuti ng daloy ng, halimbawa, magbibigay ka ng isang proyekto. Kailangan hindi lang ikaw yung gagawa, kundi ililid mo yung iyong mga kasamahan para maging matagumpay ang inyong gagawing proyekto. Hindi lang para naman sa inyo yun, kundi para sa mga bata na nandun sa paaralan. Isa sa mga kabuhayan ng Llaneranos ay ang pagtitinda dito sa Llanera Public Market. Bilang isang bayang nakatuon sa agrikultura, namamayani ang maayos na ugnayan ng mga magsasaka, pamilya at mga leader ng barangay upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Patuloy ding isinasagawa ang mga programa at koordinasyon ng mga lokal na ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa lahat.